Hello po, kumusta po kayong lahat dyan? Sa lahat ng mga tumatangkilik ng aming channel, Alex Joan Vlog. Maraming salamat po muli sa lahat ng aming mga subscriber at aming mga followers, lalong-lalo na sa Facebook at sa aming mga reels sa Facebook. Ayan, doon po tayo ngayon na lilibang sa paggawa-gawa ng reels. Kaya minsan itong aming YouTube channel, minsan ayan, hindi po tayo nakakagawa ng content. Ayan. Meron lang akong gustong ibigay na tips at advice sa inyo. Kasi may nag-comment po dyan sa aming comment box na kapag ka daw ba may magtatayo ng pwesto, magkano daw po yung kailangan gamiting starting capital at kung ano-ano raw po yung dapat gawin. Ayan. Ito lang po yung ma-advise ko sa inyo bilang experience po namin ito. Kung ano po yung talagang na-experience namin, yun ang isi-share ko sa inyo. Lalong-lalo na yun nga, mag-update daw po ako dun sa aming bagong pwesto, yung pinakita ko dati sa aming vlog. Bali, 2 months ago na po yan. Magto 2 months na po siya. Kasi nag-start po yan noong November 23. So, January, na pala, lampas na ng 2 months. Bali, ang naging starting capital po nun, kasi yung renta po nun 7,000 a month. So, nag-down po tayo ng 14,000, 1 month advance and 1 month deposit. Kasi ganyan naman halos yung inihingi ng mga ibang nagpapaupa. Bali, 1 month advance, 1 month deposit. Pero depende yan sa place. Kapag talagang commercialized naman yung pwesto, minsan yung iba 6 months pang inihingi, 1 year contract, mga ganyan. Yan naman dito naman sa lugar namin hindi naman masyadong commercialized. At ang pinakamaganda pa doon, maganda yung pwestong nakuha niya dahil malapit sa palengke at malapit din naman siya sa school. Medyo malayo lang ng konti dito sa itong pinipwestuhan namin dito sa may Katuparan Street, sa kanila Kaunlaran Street. Dito lang po yan sa may Commonwealth. Dahil dito talaga napakaraming tao po dito dahil napakarami pong nakatira dito. Kaya kahit yung ganitong paninda kasi walang masyadong nagtitinda doon sa lugar na yon. Kaya napakaswerte na nakuha namin yung pwesto na yon at alam ko na magkiklik po yon dahil nga malapit sa palengke. Alam mo naman pag palengke hindi nawawala ng tao. Maliban na lang kapag yung tanghali kasi nga yung iba nagpapahinga din. Kaya sa hapon ulit yan, umaga tapos hapon hanggang gabi. So ayun nga, ang puhunan na ginamit namin doon na pinamili namin nung umpisa pa lang 30,000 po. 30,000 lang po yun. So, kung mapapanood nyo po yung 2 months ago namin vlog, 30,000 na yun. Medyo maluwag-luwag pa yung pwesto. Hindi pa siya ganun kadaming, marami pa siyang bakante kasi medyo malaki-laki rin yung pwesto na yun, maraming pwedeng ilagay. So, ang ginawa po niyan, dahil yung kapatid ko nga yung pinamanage ko, yung benta po niya sa 1 linggo, yun ang iniipon namin. So, buti naman, sa loob lang ng 1 araw, ang nagiging benta doon mababa na yung 1,000. So, para sa akin na nag-umpisa pa lang, okay na po yun. Kasi sa 1,000 naman na yan, sa ganitong klaseng paninda, higit pa sa kalahati ang pwede niyong tubuin doon. Kumbaga, 70-30 or 60-40 or palagay mo na lang 50-50. Kasi sa ganitong paninda, malaki ang tutubuin mo dito. Higit pa sa kalahati kapag nagpresyo ka. Hindi kagaya kapag sari-sari store na mga groceries, mga chichirya, mga kapiso-piso lang yun. Hindi kagaya pag mga ganitong paninda. Talagang yung 5 piso mong puhunan, pwede mo siyang ibenta ng 10, 12, 15, mga ganyan po ang presyuhan sa ganitong paninda. So, palagay na lang natin na sa 1 araw nakaka 1,000 siya. Labas na yung pagkain, labas na yung gastos niya, yung mga kung ano-anong ginagastos niya doon. So, may 7,000 siya sa 1 linggo. Pero, hindi naman 7,000 lang yan. Yun ang pinamimili namin. Sa loob ng 1 linggo, papamili namin yun. Hanggang sa yun, lumago na ng lumago yung kanyang tindahan. At sa ngayon, sa loob ng 2 months, may 2 months na, mga ilang araw na rin,
masasabi ko na napuno na po yung sabitan niya. Marami na pong nakalagay doon. At saka lalo na nung Pasko at New Year, bumenta po siya ng nung New Year, bumenta siya ng mga 15,000. So diba, isang araw lang yun, hindi na masama yun. Magandang ano na yun, halimbawa. Kaya sa mga nag-umpisa pa lang ng gusto ng ganitong paninda, sounds mo. Kaya nasabi ko lang, kapag magplano talaga kayo magtinda, unang-una yan, kung gusto nyo tumagal ang inyong negosyo, kailangan nyo rin po ng puhunan na sipag at tiyaga at diskarte. Kailangan kasama po yan. Ang number 1 dyan ay tiyaga. Kasi ang unang-una, lalo na pag nag-umpisa pa lang kayo, syempre hindi pa ganun karami ang inyong customer. So syempre, andyan na yung maboboring kayo, parang tatama rin kayo dahil konti lang yung lumalapit, konti lang yung bumibili. Kapag yun ang nilagay nyo sa mindset nyo na parang nawawalan kayo ng pag-asa, tinatamad kayo, asahan nyo po, hindi po lalago ang inyong tindahan. Kailangan nyo rin po ng sipag. Kasi, syempre, mula umaga yan, magbubukas ka na hanggang gabi. Kasi kami, naabot kami rito ng 10 o'clock. Naabot pa rin kami minsan ng 10:30, 11, mga ganyan. Kasi, syempre, habang nagsasara kami, may mga lumalapit pa, may mga humahabol pa. Tapos, pag nandito ka, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Kasi, syempre, malingat ka lang, madadamputan ka na kapag ikaw ay tutulog-tulog. Kaya talagang full time ka. Maliban na lang kung meron ka talagang kasama, pwede kang papikit-pikit muna, meron kang katulong, pero kung nag-uumpisa ka pa lang, tapos bebenta ka pa lang ng ganung halaga, tapos meron ka na kagad sasahuran, mahihirapan ka rin pong umasenso agad. Hindi kagaya kung ikaw muna, mag-uumpisa ka, wala kang katulong na sasahuran, kasi syempre dagdag mo na rin po yan sa expenses mo. Nasa halip yung pansweldo mo, maiipon mo pambili ng paninda. Yun po. At yung diskarte, kailangan pag meron kang tindahan, titignan nyo kung ano yung talaga mga kailangan ng customer, yung mga tamang pagdi-display, tamang pag-aayos. Kailangan hindi lang porket may tinda ka, ganyan na yung ayos. Kailangan tamang ayos din yan, kasi malilito rin yung customer kapag dito, kasi sa amin open to, nakapasok talaga yung customer. Ganon din do sa bago namin pwesto, open din siya. Kaya yun ang maganda, dahil talaga nakakapili sila ng maayos, nakakapasok sila. So yung iba naman nagsasabi na hindi ba raw nananakawan. Syempre nasa pagbabantay niyo na po yan. Mas maganda kung may CCTV kayo. Pero kami almost 30 years, wala naman po kami CCTV dito. At talaga namang okay naman po yung ating negosyo. Hindi naman po ito tatagal kung tayo ay nananakawan. Basta alert ka lang. Meron man, syempre naghahanap buhay din naman yung nagnanakaw. Pagbigyan na lang natin. Pero hindi naman sa lahat ng panahon. Siguro may time lang, pero naghahanap buhay din sila. Pagbigyan na natin. Huwag lang silang pahuhuli, kasi syempre pag nahuli mo na, ibang usapan na yun, di ba? Kaya ayan, basta ako, ang payo ko lang dahil sa experience namin sa ganitong klaseng paninda, iba-iba naman po tayo ng hilig ng negosyo, iba-iba po tayo ng weakness, kung ano yung passion mo, kung ano yung talagang gusto mong inegosyo. Kami, ganito na talaga yung gusto namin, kaya dito kami nagtagal. Kumbaga, sanay na kami dito. Halos talagang weekly or 2 weeks nasa Divisoria kami. Doon ko lahat nakikita kung ano yung mga dapat kong itinda. Kaya malaking tulong din sa amin ng Divisoria. Siya rin po ang nagpa-asenso sa amin. Kasi doon ay talagang murang-mura mga paninda at talagang tutubo kayo ng bonggang-bongga. Ayan lang po. Papakita ko na lang po sa sunod sa video na to yung tindahan na yon. Itutur ko kayo. Ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po sa ating lahat.
Bye-bye. Mag-iwan lang po kayo ng comments dyan para kayo ay aking mapuntahan at mabalikan. At sana po wag nyo pong skip yung ads. Yun lang po ang nagpapasahod sa amin. Yun na lang po ang pinakatulong ninyo sa aming mga vlogger. Bye-bye! Alin? Andun o, ayun o. Nababasa kasi yun sa ilalim. Magkano nga? 20. 20. Number na lang.